Yo, welcome back to my channel. Na-miss nyo ba ako? Siyempre kayo din, na-miss ko. And kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. So ngayon, andito ako, papunta ako sa may Hornpain. Nakarga ako ng lumber. At ang nakakainis doon, kasi nag 9 drops ako nung neto, kakatapos naman ng 9 drops ko. May naiwan na isang paleta. May naiwan na isang paleta dahil sa ano, walang pangalan. Hindi ko masyado nababa, hindi exact yung number sa bills. Kaya yun, naiwan siya. Ngayon dala-dala ko hanggang sa ano pa to eh, Dryden pa to. Malayo-layo, siguro mga halos 8 hours din ng biyahe, o 10 hours. Kaya ang mangyayari, dadaling ko siya dito sa pick-upang ko sa Hornpain. Tapos itatabi ko siya sa mga lumber, tapos dadaling ko siya sa Innisfil, iiwan doon. Nakakainis eh. Tinanong ko pa yung operator. Sabi ko, everything's good? Sabi niya, okay daw. Kasi inakyat-akyat pa niya. Tingnan pa niya yung papel. Inakyat-akyat niya doon. Inakyat niya sa taas eh, wala talaga, okay na. Kasi itong karga ko, magulo, walang pangalan. Tapos yung number sa resibo tsaka sa wala. Hindi tugma. Ewan ko kung paano nila nalaman na sa kanila yan. Okay ngayon guys, samahan nyo ako, malaylay pa, tingnan nyo. Yan o, nasa highway 630 na ako, papunta ko. Walang signal dito. Ano yung signal? 1 bar. 1 bar lang yung signal. Malaylayo pa ako. Pero 48 minutes pa, 65 kilometer. So, walang signal, nawala na yung signal. Nawala na yung LTE. So yung guys, samahan nyo ako, mag-secure ako. At magpipick up ako ng load. Ang oras na dito is 5:40 ng gabi. Pero maaraw pa, mataas pa na araw. Tsaka malapit ng winter, nararamdaman ko na kasi paggabi nagne-negative na paggabi, napakalamig. Malapit ng winter, exciting doon sa winter, lalo na solo driver na ako. Okay, samahan nyo ako doon mamaya. Papakita ko kung paano magkuha ng papel doon, yung resibo. Kasi doon walang manager or office na na mag-a-assist sa'yo. Ikaw lang kukuha. Yan, mamaya, samahan nyo ako. So yun guys, nandito na tayo. Ang daan dito is rough road. Yan, papasok na yan sa loob. Dun sa Google Map, yan, kung nakikita nyo, yung pula at tinuturo. Diyan tinuturo sa pula, pero nandun sa dilaw yung medyo malayo-layo pa. Doon lang pinaka-site. Ito, diyan tinuturo sa Google Maps sa may pula. So yun guys, ang tinuturo ng Google Map, ito. Diyan sa gilid. Puro yan. Kagubatan. Talaiban pala. Yan, lubat na yan dyan. Kailangan, diretso ka lang doon hanggang makita mo na may mga bahay-bahay. Pag may nakita ka ng mga bahay-bahay doon, yun na ang site. Tapos kakanan ka. Pagkakanan mo, may timbangan ka makikita doon. Tapos yun na sa timbangan. Kaya mamaya samahan ka mo. So yun guys, pagdating sa may dulo, may makikita ka ng mga bahay. May mga bahay doon. Ayan. Tapos ito, parang crossing, kakanan dito. Yan. Siyempre iwasan natin yung putik. Yan. Tapos nakikita yung timbangan. Ayun yung timbangan. Yun yung timbangan. Siyempre pagdating dito sa timbangan, dito ka lang sa gilid ng timbangan. Yan. Yan. Papark ka lang dyan. Tapos papasok ka dun. Yan, dyan sa blue. Pasok. Okay. Siyempre, sinulat ko na yung niya. PO number. Ito yung PO number. Para hindi mo makalimutan. Yan. Ito yung timbangan. Ito yung timbangan. Kapag tapos mo magkarga, titimbang ka dyan.
tanungin ka ng opisina, alam mo yung timbang mo. Pinakamahirap na ito, ewan ko saan ko ilalagay yung skid na yun. Yan, yung naiwan. Ay nako, malas nga naman talaga. Tara, dito sa loob, walang tao dito. May sanitize muna tayo. Ang number po is 504. Wala na akong pinilapan eh. Wala na akong pinilapan dahil wala akong ballpen. Hindi na ako nag-fill up dun sa labas, ganun din yan. Parehas lang yan, wala namang bantay. Tapos ito, papark ka dun. Samahan nyo kung magpapark tayo. Pag park dun, ibibigay nyo to sa operator. Kaya samahan nyo ako. Papark na tayo dun sa may loading area. Wala nga na to, kung bago lang kayo dito, walang magsisenya sa inyo kahit sino. Punta na lang kayo dun sa loading area. Papakita ko sa inyo. Dito halos ang tagal namin nagantay nung bago ako dito. Walang operator na lalapit. Kaya kusa na lang kami pumunta. Yan, dami oh. Kaya mga kusot, dinideliver yan sa mga malayuan. Op. Lubak. Yan, ligo tayo dito. Yan. Ayoko nang duman sa lubak. Doon pa sana ako liligo eh. Doon pa sana ako kaso lubak-lubak na. Yun. Kung saan nakaparada yung isang truck na yun, doon tayo papark. Yung mga lumber. Yan. Siyempre, ang pag-park straight. Diba? I-straight na natin agad siya. Kailangan i-straight ang parking. Siyempre, habang nag-aantay ka sa may forklift operator, kailangan mo tanggalin to. Tanggalin mo na yung ay, may helmet ko pala. Helmet. Kailangan automatic tatanggalin mo yung yung strap, yung mga strap na nakakabit, tatanggalin mo na agad yan. Lalo na itong tarp. Tatanggalin din natin tong sagabal na to. Ayan o. Ang nakasulat lang PS. Tapos itong number. Yang number ang nakasulat na wala naman nakalagay sa medicine. Parang may turbo. Kailangan, siyempre bago siya dumating, i-ready nyo na yung mga straps nyo.
Ayan. Ito, yung haba na ito 16 feet. Kabok. Itong haba na ito 16 feet. Ang required niya na belly, 3. Lalagyan ng 3. Kailangan may pagitan. Paglagay mo dito, isa. Dito naman sa pangalawa, tapos pangatlo. 3 yung lalagyan mo. Tapos, yung pag sa ibabaw din, belly tawag doon, 2. Tapos yung pang 3 high o 4 high, ganun din, 3 kung 16. Tapos pwede, pag after nun, pag kumpleto na lahat, pwede mo na siyang pwede mo siyang dagdagan, damihan. Mas maraming strap, mas maganda, mas safe, di ba? At iwas sa inspection. At lagi nyo, wag nyo kakalimutan palagi yung gauge. Yan, yung gauge nyo. Ang gauge ang pinaka-importante sa lahat para hindi kayo mag-over ng weight. Dati yung niyan yung hook niyan, yung top or clip niyan walang lock. Pero magaling, hindi nalalaglag yung lock, yung hook niyan hindi nalalaglag. Magaling yan, matanda na yan. Tsaka napakabait niyan. Buti hindi ako inabot ng gabi dito. Kung inabot ako ng gabi, nang mahirap. Diba? Alas 6 na araw pa. Ilalagay nila, tapos lalagyan nila sa kabilang side, lalagyan nila dito, tapos itutulak nila para papantay na yan. Magagaling yan. Ito, muntik ko na tong ibigay dun sa may huling drop ko. 9 drops ako muntik ko na ibigay, buti nag-click sa akin yung dispatch. Ako, hindi, yari ako, doble ang yari ko. Kasi walang pangalan hindi siya kita Hinahanap ko yung number niya, tsaka yung number dun sa may bill, wala. Nasulat nila dito, PS. Kaya di ko alam kung kanino ba. Akala ko last drop nandun na ako Ang layo na narating ko, isang araw na nakalipas bago ko nalaman na sa last drop na ako. Buti hindi ko iniwan to. Muntik na nga Swerte pa rin. Ngayon, dadaling ko sa yard. Ewan ko kung saan nilalagay. Winter pa kami pumunta dito. Huling pick up ko dito, winter pa. Ngayon, summer naman. Pero malapit na winter, malamig-lamig na. Ngayon, mas exciting ngayon ang mangyayari ngayong winter. Kaya samahan nyo ako. Gusto kong i-capture lahat ng mangyayari sa akin sa winter. Nakasama kayo. Lalagyan natin. Lalagay niya doon.
Ganyan ang ginawa ko. Pinilipit ko siya para yung hangin hindi lumabas. So yun guys, na-strapan ko na ang buong trailer. Iano ko lang, higpitan ko lang na mabilisan. So yun guys, sinipon ako. Medyo malamig kasi, init sabay lamig. So yun guys, tapos na ako tapos ko na siya higpitan. Kita nyo naman, diba? Yan, i-explain ko sa inyo kung bakit nakaganto yung strap ko. Okay. Yan. So yan, kaya ito straight lang siya, nakalapat kasi siya, nakadikit siya sa kahoy, wala siyang space para pasukan ng hangin. Kasi pag yung may ganto, pag may space ng ganyan, hinahangin siya, nagsishaking siya. Kaya ginanyan ko para yung hangin niya dadaan lang yung hangin niya. Ito lang. Para hindi mahirap siya pag nag-drive kasi hindi mo siya makikita na umaalog. Naka-steady lang siya ng ganyan. Yan. Yan naman. 16 feet, tatlo lang din yung taas pero ginawa kong 5 para mas safe. Ito rin, ginawa kong 4 para mas safe siya. Yan. Tapos ito number na to, pag ganyan kaitli lang, 2 lang yan pero ginawa kong 3 para yun nga, safe, para iwas sa huli. Yun. Yan, to 4 din. To 4. Gagawin ko sana 5 pero wala na, hindi na kaya. Siyempre bago nyo higpitan o istrapan, lagi nyo i-sure yung gauge nyo. Yung gauge ko sa drive sa may traktor 60. Tapos yung gauge ko dito sa leads 74. Yan, 74, kita nyo. Yan, 74. Ibig sabihin nun, ano tayo, sakto lang yung gana natin. Saktong-sakto lang yung gauge natin. Hindi overweight, hindi tayo overweight. Tapos ito sa pop, 71. Ang 71 natin is 17,000. Ayun, sakto-sakto, 71. Yan. Pero kahit ganon, ay magtitimbang pa rin tayo dun sa timbangan nila para sure tayo na hindi talaga tayo over. Okay. Pero sa gauge pa lang, kung makikita mo pa lang yung gauge mo, sakto na, okay na yun. Pero mas maganda yung double check tayo. Hindi naman yung ginawa niya. Ito yung paleta na naiwan sa akin, hindi niya nilagay. Ayos din, no? Yan. Strap ako siya, pinilipit ko. Pero itong strap na nakapilipit na yan, hindi po pwede sa Quebec yan. Kaya mahuhuli kayo, matitikitan kayo pag nakapilipit ng ganito yung strap mo. Yan. Kailangan hindi. Okay guys, samahan nyo ako, magtitimbang ako. Ito, pantali ko ng isa, lumber tarp. Lumber tarp ko, doon ko nilagay sa ibabaw. Itong range bar ko, dito ko siya nilalagay. Dahil naiwan ko yung susi ko dun sa may service ng KLC. Tapos pinakuha ko kay Gedjam. Gedjam ko nilalagay para hindi ko na siya
susian pa para mabilis. Kasi kapag ginamit ako pa susi, papatayin ko yung truck. Kaya dyan ko na siya nilalagay. Wala namang magnanakaw dito kaya okay lang. Okay na tayo sa lahat, kaya magtitimbang na tayo. Woo! Nakakapagod mag-strap. So yung guys, nakakapagod maghigpit. Kung nakikita nyo, tinatalunan ko yung ano, range bar. Pag naghihigpit ako, para ano yun? Para sobrang higpit. Pero sa sobrang higpit, minsan di ko minsan hirap na ako magtanggal ng strap. Kaya minsan pag mainit pa, nababad trip ako kasi halos wala na akong lakas, di ko pa matanggal yung strap. Kaya tinatanong ka. Pero mas maganda yung safe. Pero ayos lang, kahit ganon, all goods pa rin. Okay, magtimbang tayo. Let's go. So yung guys, na timbang na natin siya. At hindi pa ako sure sa timbang ko. Ang allowed lang natin dito is 17,500. Pwede tayong mag-allowed. Tapos ganoon din, pwede tayong sumobra ng 500 sa Ontario.